Pagkatapos manganak ang babae ay nagulat siyang natuklasan na may tumubong kumpol ng balahibo sa kanyang likod. Maging bigat ay sa gilid ng labi ay unti-unting lumitaw. Ang kanyang mga ngipin ay naging mas matalim kaysa dati. Sa simula hindi niya pinansin ang mga pagbabagong ito. Hanggang sa may nangyari, nagsimula siyang mapansin na unti-unti siyang nagiging isang aso. Isang araw naglalaro si Hana at ang anak niya sa parke. Biglang may ilang tuta na masiglang lumapit. Ipinakita nila kay Hana ang labis na lamang, na parabang nakatagpo sila ng kanilang kasama. Sa sandaling iyon dama ni Hana ang matagal nang nawalang ligaya. Hinayla niya ang anak para sabay na habulin ang mga tuta. Nang mapagod sila ay humiga sila sa damuhan upang magpahinga. Kung tititigan ang gilid ng mukha ni Hana, mapapansin ding may tumubong balahibo sa kanyang mukha, na tila ba nagpapahiwatig na siya ay nagiging aso. Dati ay plano ni Hana na dalhin ang anak upang subukan ang pagpipinta ng langis. Ngunit hindi inaasahan na lubos na pinalabas ng anak ang kanyang likas na ugali. Ipinahid ang pintura kung saan-saan. Maging ang buong kusina ay nagmukhang magulo. Pagkatapos maglaro ng husto, tumakbo ang anak papasok sa kwarto. Gusto siyang sundan ni Hana, ngunit aksidenteng nadulas. Isang matinding kirot ang damapo sa kanyang buntot na buto. Nang tumingin siya sa salamin, aking gulat niyang natuklasan na ang bahaging may balahibo ay umumbok. Hindi na siya nagdalawang isip. Agad siyang kumuha ng karayom. Pinainit at dinisinfekta bago tinusok ang umbok. Hindi inaasahan na mula roon, nahugot niya ang isang balahibong 30 sentimetro ang haba. Bukod dito natuklasan niyang naging sobrang talas ng kanyang pangamoy. Kahit mula sa isang pirasong ordinaryong keso, kaya niyang makilala ang 8 uri ng pampalasa. Nagsimulang magduda si Hana kung siya ba ay unti-unting nagiging isang aso, tulad ng nangyari noon sa kanyang ina. Naaalala pa niya noong bata siya. Ang kanyang ina ay minsang nagbagong anyo bilang halimaw sa kalagitnaan ng gabi. Umungal at naglaho sa dilim ng gabi. Gabing iyon, biglang narinig ang tahol ng aso sa labas ng bahay. Lumabas siya ng kwarto. Natuklasang iyon pala ang mga tuta mula sa parke. Nakadama si Hana ng tuwa. Iniisip na lumapit sila para makipaglaro. Ngunit agad niyang napansin na may kakaiba. Hindi, tumigil kayo. Iniisip niyang panaginip lamang ito. At natatawang binanggit sa anak na nagkaroon siya ng bangungot. Ngunit sa susunod na sandali, pumasok ang anak hawak ang isang patay na daga. Mabilis siyang sumugod, ngunit nakita niyang puno ng bangkay ng hayop ang pintuan. Noon lang niya naunawaan na ang nangyari kagabi ay hindi panaginip. Ang mga hayop na iyon ay siya at ang mga tuta ang nanghuli. Si Hana ay dating isang napakatalinong artista at may-ari rin ng isang galeriya. Ngunit mula nang nagkaanak siya, iniwan niya ang kanyang karera at buong puso niyang inalagaan ang anak. Ang kabuhayan ng pamilya ay umaasa lamang sa kanyang asawa, na madalas pang bumibiyahe. Isang buwan ay ilang araw lang nasa bahay. Kadalasan, silang dalawa lang ng anak ang nasa bahay. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang magbago ang kanyang katawan, at unti-unting nawala ang sigla niya sa buhay. Ang kanyang mga mata ay naging walang buhay. Habang nasa mga aktibidad ng anak, napansin niyang ang ibang mga ina ay tulad din niya. Kahit na palaging may ngiti sa mukha kapag kaharap ang anak, pagharap sa likod ay hindi maitago ang pagod at kawalan ng magawa. Tungkol naman sa kanyang asawa, kahit na ilang araw lang bawat buwan nasa bahay, at sinasabing tutulong sa pag-aalaga ng anak. Sa katotohanan ay palaging si Hana pa rin ang gumagawa ng lahat. Minsan, nakita niyang naglalaro ng cellphone ng asawa, habang iniwan ng anak sa bathtub ng walang bantay. Galit siyang isinampal ang tuwalya sa mukha ng asawa. Maaring sabihin na hindi tinutupad ng asawa ang tungkulin bilang ama. Si Hana ay dating tulad ng isang bulaklak na buong ningning na namumukadkad. Ngunit ibinuhos ang lahat ng buhay niya para sa anak, hanggang sa natuklasan niyang siya ay nagiging aso. Saka lamang nakita ang pag-asa ng muling kalayaan. Tila ba may gene sa kanyang katawan na unti-unting nagigising. Upang alamin ang katotohanan, pumunta siya sa aklatan, at nagtanong sa tagapamahala kung may aklat tungkol sa mga babaeng nagiging hayop. Napatigil ang tagapamahala sa tanong na iyon, at sa huli ay nakahanap ng isang libro na pinamagatang etnografiyang mito. Ito na ang pinakamalapit na naisip niyang maaring magpaliwanag ng halos siyentipiko tungkol sa mga babaeng mahiwaga. Nakasaad dito na sa Peru may mga misteryosong kababaihan na matapos manganak ay gumagawa ng napakalaking pugad, at saka nagiging isang malaking ibon para sa nalalabing buhay. Hindi na malayang nadala si Hana sa kwento. Tila ba siya mismo ang naging ibon at lumilipad sa langit, hanggang sa tinawag siya ng anak at bumalik sa realidad. Mula noon, nagsimulang maunawaan ni Hana kung bakit nagiging hayop ang mga babae. Isang araw habang kumakain sa labas, biglang nabasag ang kubyertos,
kaya't ginamit na lamang niya ang kamay upang kumain. Para sa mga bata, wala namang mali dito, dahil sanay silang kumain gamit ang kamay. Ngunit para kay Hana, ito ay tila pagpapakawalan ng likas na kalikasan. Kumakain siya ng malalaking kagat, maging ang tunog ng tahol ay lumabas, na para bang isa siyang totoong aso. Ngunit ang kakaibang tingin ng iba ay nagpagising sa kanya. Agad niyang pinunasan ang mga tira ng pagkain sa mukha, sakto namang napadaan ang tagapamahala, at iniligtas siya sa sitwasyon. Ibinahagi niya ang karanasan habang inaalagaan ng anak, na minsan ay ginaya nila ang paraan ng pagkain ng aso. At gustong-gusto ito ng mga bata, na nagbigay ginhawa kay Hana. Tila nakatagpo siya ng pagkakaintindihan. Agad niyang tinanong ang tagapamahala, tungkol sa karanasan ng balanse sa pamilya at trabaho. Ngunit nakalayo na ang tagapamahala. Hapon iyon nang makabalik mula sa biyahe ang asawa. At nagkaroon si Hana ng pagkakataong maligo ng matiwasay. Ngunit laking gulat niya nang matuklasan na tumubo sa kanya ang tila mga utong ng isang inang aso. Hindi pa rin niya pinansin ang mga pagbabagong ito. Nais lang niyang samantalahin ang pagkakataon upang maligo. Ngunit nagreklamo ang asawa na wala ng gatas sa bahay. At sinisi siya bilang isang pabayan na may bahay. Sa sandaling iyon tuluyang sumiklab ang galit ni Hana. At sinigawan ng asawa sa kanyang lamig at kawalan ng pananagutan. Gabi ring iyon masama ang pakiramdam ni Hana. Habang ang anak ay maingay at makulit, nais niyang tumulong ang asawa. Ngunit abala lamang ito sa laro. Sobrang galit si Hana. Halos hindi na makontrol ang sarili. Nang tumahimik ang gabi, muli niyang binuklat ang aklat. At narinig mula sa bintana ang tahol ng aso. Ngayon ay malinaw niyang nadama. Nalubusan na siyang kabilang sa mundo ng mga aso. Dama pa si Hana sa lupa at sininghat ang amoy ng lupa. Maging ang paghukay ng lupa ay sinimulan niya. Mayroon akong ideya. Ako ay isang hayop. Napagtanto niyang siya ay tunay na naging aso. Malayang tumatakbo sa kalsada. Ang kanyang likas na ugali ay tuluyang napakawalan. Nakahuli pa siya ng isang mailap na kuneho. At ibinaon ito sa hukay. Matapos gawin ang lahat, kakaibang muli siyang nagbalik sa pagiging tao. Umuwi upang hugasan ng putik sa katawan. Di nagtagal ay dumating muli ang araw ng biyahe ng asawa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang pag-alis ay nagbigay kay Hana ng di maipaliwanag na gun. Higit pa rito, natagpuan niya ang sikreto sa pakikitungo sa anak. Ito ay ang paglalaro ng papel bilang aso. Gumagapang sila sa gitna ng mga damo. Kumakain gamit ang mangkok ng aso. Maging paghahanda ng kulungan ng aso bilang higaan para sa anak. Ang di inaasahang maliit na pugad na iyon ay nagbigay sa anak ng buong damdamin ng seguridad. Kasama pa ang isang laruan na aso. Agad na nakatulog ang anak. Gabi iyon na walang istorbo mula sa anak. At sa wakas nakatulog si Hana ng mahimbing. Ngayon ay tila natagpuan niya ang sikreto sa pagpapalaki ng anak. Ang buong pagkatao niya ay muling nabuhayan. Sa oras ng mga aktibidad, nakikipagpalitan ng karanasan si Hana sa ibang mga ina. At inamin niyang simula nang maging ina siya. Maraming pagbabago sa kanyang katawan. At pakiramdam niya ay lalo siyang nagiging hayop. Hindi niya inaasahan na ang mga salitang ito ay magpapakilos din sa ibang ina. Hindi niyo ba nararamdaman na maaari tayong maging mga Diyos? Ano? Tayo ang lumikha ng buhay. Tayo ang bumuo ng pamumuhay. Tayo ay napakalakas. Handang akong tumaya na natatakot talaga sa atin ang mga lalaki. Ang ibig kong sabihin tingnan mo. Habang nagsasalita tayo may lumalaking buhay sa loob ng iyong katawan. Napakalakas ko. Wow, oo. Kahit nalutas ang mga problema sa pagpapalaki ng anak, hindi kailanman nakalimutan ni Hana ang kanyang pagkakakilanlan bilang artista. Habang inaalagaan ng asawa ang anak sa bahay, dumalo siya sa pagtitipon ng mga kaklase. Sa pagtitipon, ang mga dating kaklase na artista ay may kanya-kanyang tagumpay. May ilan kahit nagkaanak, ay patuloy pa ring nagningning sa kanilang trabaho. Lalo na ang isang kaklase, na maswerteng may asawang tumutulong sa gawaing bahay. Hindi naiwasang makaramdam ng lungkot si Hana. At ang mga paksa niya sa pagtitipon ay palaging hindi pinapansin. Dagdag pa, na aksidenteng umorder siya ng hindi masarap na salad. Ang matigas na kale ay hindi niya malunok. At ang sama ng loob ay biglang sumabog. Hindi na niya nakontrol ang sarili. Inagaw ang burger sa katabing mesa at kumain ng malalaking kagat. At agad tumakbo palabas ng restaurant. Nagbagong anyo bilang aso at malayang tumakbo sa lansangan. Mula noon, gabi-gabi ay nagiging aso si Hana. Tinatamasa ang sandali ng kalayaan at ligaw na gawi. Ngunit hindi nagtagal ang kasiyahan.
dahil sa isang pagkakataon habang nanguhuli ng hayop kasama ang ibang aso. Aksidente niyang nakita ang maliit na pusa sa bahay. Nagising si Hana mula sa panaginip, at napagtanto na baka nakagawa siya ng malaking gulo. Binuksan niya ang pintuan, at nakita niyang patay na ang pusa sa bahay. Ang pasang iyon ang paboritong alaga ng asawa. Nagsimulang magnilay si Hana, kung tama ba ang kanyang pagpapabeya, o baka isang araw ay humantong ito sa mas malaking kapahamakan. Galit na galit ang asawa nang malaman ang tungkol sa kuting. At kinwestiyon si Hana, bakit hindi agad siya tinawagan para umuwi at tumulong. Ang salitang iyon ang tuluyang nagpasiklab sa galit ni Hana. Umuwi ka raw para tumulong saan? Tuwing uuwi ka istorbo lang ang dala. Noong sinabi kong iiwan ko ang pangarap sa sining, agad mo akong sinuportahan. Pero ano ang naging resulta? Nasa labas ka at tinatamasa ang tagumpay sa trabaho. Samantalang ako ang nag-aasikaso ng lahat sa bahay. Ako na nagsakripisyo ng lahat. Walang kapalit, pati ang pag-aalaga sa pusa mong minamahal. Pareho lang kung nandito ka o wala. Hindi mo man lang ako tinanong kung pagod na ako. Matapos ang matinding pagtatalo, banayad lang na sumagot ang asawa. Hindi niya maisip na ang dating maganda at kaakit-akit na asawa ay magiging ganito ang itsura ngayon. Para sa kanya, tuwing uuwi siya, hindi rin siya tinatanong ng asawa kung pagod ba siya sa trabaho. Puro reklamo lang tungkol sa hirap ng pag-aalaga ng bata. Nasaan na ang babaeng palaging sumusuporta sa akin? Anong nangyari sa asawa ko? Namatay siya noong manganak. Nang umabot dito ang kwento, malalim na naramdaman ni Hana ang kalagayan ng kanyang ina noon, na dating may potensyal na maging isang sikat na mga awit, ngunit dahil sa kanyang kapanganakan ay napilitang manatili sa baryo, at tanging sa simbahan habang umaawit, ay natatagpuan ang saglit na sarili. Sa sandaling iyon inisip niyang siya ay naging aso. Umakbo papunta sa damuhan, at sumiksik sa tabi ng kanyang ina. Ngunit lahat ng ito ay pawang imahinasyon. Kung buhay pa ang kanyang ina, gustong-gusto niyang tanungin kung paano binabalanse ang anak at ang karera. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina noon. Kailangan lang ni mama ng kaunting oras para maglakad-lakad sa kagubatan. Hindi kailanman iiwan ni mama. Nang kumalma siya, hiniling ni Hana sa asawa ang diborsyo. Nagnanais siya ng kalayaan, at nagnanais na bumalik sa trabaho. Tinanong siya ng asawa kung pinagsisisihan ba niyang maging ina. Umiling si Hana, at tapat na sinabing hindi lang niya nahanap ang balanse sa anak at trabaho. Pagkatapos nito lumipat palabas ng bahay ang asawa, at tuwing weekend ay isinasama ang anak. Nagkaroon si Hana ng oras upang muling kunin ang kanyang mga pintura, o kaya tumakbo upang palakasin ang katawan, at makipag-usap sa mga kaibigan. Doon lang niya nadiskubre na ang ibang ina ay may katulad na karanasan. May nakapatay ng ginto pies, may nawalan ng loro. Sila lahat ay nakaranas ng parehong hirap. Nang maging ina sila, lumipas ang panahon. Unti-unting bumalik ang hubog ng katawan ni Hana, at hindi na niya kailangan ng aklat. Ngunit nang pumunta siya sa aklatan upang isauli ito, sinabi sa kanya na hindi pala ito pag-aari ng aklatan. Sumunod na sinabi ng tagapamahala ay may malalim na kahulugan. Aniya bumalik na muli ang liwanag sa iyong mga mata. Matapos ang lahat ng hirap at sakripisyo, at matapos talikuran ng ilang gapos, natagpuan mong muli ang sarili mo. Ipinagmamalaki kita. Samantala ang asawa ay nagsimulang tunay na maunawaan ang hirap ni Hana. Natapon ng anak ang pansit, at nagulo ang buong bahay. Sa kanyang pagkataranta ay tila nakakita siya ng ilusyon. Nang ibinalik niya ang bata, labis siyang naantig. Ipinahayag niyang hindi siya isang iresponsableng tao. Hindi lang niya naunawaan ang hirap ng pagiging may bahay, at nangakong matututo siyang mas alagaan ang anak. Samantala buong puso namang inilaan ni Hana ang sarili sa paglikha. Di nagtagal, muling binuksan niya ang art exhibit na may temang ina. Ipinakita ng mga obra ang mga kwento ng kanyang mga kaibigan, ang karanasan ng mga inang desperado at ng mga munting hayop, at ang iba't ibang anyo ng pagiging ina sa kagubatan. Lubos na nagpasalamat ang mga ina kay Hana, dahil sa sining na ipakita niya ang kanilang paghihirap. Pati ang kanyang mga dating kaklase ay humanga sa mga likha. Sa lahat ng bumisita, pinaka-inaabangan ni Hana ang tagapamahala, at hindi niya inakalang darating ito. Nagawa mo. Nagsalita sila, at tumugon ka. Tila ba ang tagapamahalang ito ay hindi totoong umiiral, kundi sagisag ng sariling pagliligtas ni Hana. Dahil natagpuan niyang muli ang sarili, labis ding naantig ang kanyang asawa sa mga obra. At matapos ang exhibition, taimtim siyang humingi ng tawad kay Hana. Dahil sa mga obrang iyon, saka lamang niya napagtanto na sobra niyang napabayan si Hana. Mula noon muling nagkabati ang mag-asawa, at natutong balansehin ang pamilya at trabaho. Muling nagkaroon ng masayang pamilya. Sa mga nagdaang taon, maraming pelikula ang tumalakay sa pagiging ina.
Ngunit ang pelikulang ito ay may kakaibang imahen, na ipinakita ang tunggalian ng kalooban at realidad. Kahit walang matinding balangkas ng kwento, palalim nitong ipinakita ang hirap ng pagiging ina. Kung mahilig ka sa ganitong uri ng tema, subukan mong panoorin ang pelikula, at damhin ng emosyon at pagkakaugnay.